Tuwing tumutungtong sa ika-10 taon gulang ang isang bata ay pinagkakalooban nito ng class mula sa Diyosa sa pamamagitan ng isang ritual. Kaya nang sumapit ang ika-10 taong gulang ni Aurel ay hindi maitago ng kanyang pamilya ang kanilang pagkasabik na malaman kung anong class ang ipagkakaloob sa kanya. Isang araw kasama ang iba pang bata na kasing edad niya ay sumailalim na sila sa ritual. Karaniwang ipinagkakaloob na class sa isang bata ay kapareho lang sa kung ano din ang class ng kanyang mga magulang. Kaya marami ang umaasa na makakakuha si Aurel ng class na swordsman mula sa kanyang inang si Farah na isang sword princess o archmage mula naman sa kanyang amang si Leon. Ngunit nang tiningnan na ang class na ipinagkaloob sa kanya ay nagulat sila na wala silang makita. Dahil dito ay naisip kagad ng pari na isa siyang classless. Bagamat ikinagulat ito ng sobra ng kanyang pamilya ay hindi ito naging problema at sa halip ay pinapalakas pa ng mga ito ang kanyang loob lalong-lalo na ang kanyang ate na si Astaire. Nilinaw niya naman sa mga ito na hindi siya nalulungkot dahil sa pagiging classless niya dahil alam niya na kaya niya pa ding maging malakas sa tulong ng kanyang ina na matagal na siyang sinasanay sa paghawak ng espada. Matapos niyang masabi ang mga gusto niyang sabihin ay nagpaalam muna siya para magpunta sa practice field. Pagkadating niya dito ay naabutan niya ang dalawang bata na nagsasanay. Parehong may swordsman class ang mga ito na gusto lang umanong subukan ng kanilang skills. Hinamon niya ang mga ito na makipag-sparring sa kanya at dahil alam ng mga ito na isa siyang classless ay natawa na lang ang mga ito. Alam niya na kayang-kaya niyang talunin ang mga ito kaya napilitan sila na tanggapin ang kanyang hamon basta siguraduhin niya lang umano na may divine protection siya. Ang divine protection ay ipinagkakaloob din ng Diyosa sa mismong pagkasilang nila at ito ang parang nagsisilbing invisible protection nila. Pagkasimula nila ay naunang umatake ang kalaban ni Aurel at hindi ito makapaniwala na nasasabayan siya ng isang classless. Kaya ilang sandali lang ay humingi na ito ng tulong sa isa pang bata. Panandaliang nawala sa focus ang mga ito kaya sinamantala ni Aurel ang pagkakataon na ito na pabagsakin ang isa. Susubukan na sana ng isa na umatake ngunit nawalan siya ng balanse kaya napuruhan din ito ni Aurel. Hindi matanggap ng mga ito na natalo lang sila ng classless at habang nagrereklamo ay dumating dito si Reiner na anak ng captain ng village guard na si Evans. Alam nito na anak si Aurel ng sword princess kaya hinamon nito si Aurel sa isa ding duelo. Nalaman ni Aurel na hindi pala matanggap ni Reiner na ang kanyang ina pa din ang kinikilalang number 1 na swordsman sa nayon kahit magaling din naman ang ama nito. Dahil ayaw ni Aurel na mapahiya ang kanyang ina na nagsanay sa kanya ay sinisigurado din niya na hindi siya matatalo. Nang mag-umpisa na silang magpalitan ng atake ay hindi makapaniwala ang dalawang bata sa kanilang bilis. Aminado si Aurel na malakas si Reiner pero dahil pinapairal nito ang galit ay nakitaan niya ito ng butas. Ngunit bigla itong gumamit ng twin blade slice na hindi niya nagawang maiwasan. Hindi siya makapaniwala na 2 beses siyang natamaan ng isang atake. Bagamat kampante si Reiner na hindi kayang pigilan ng atake nito ng classless na katulad niya ay naniniwala pa din siya na magagawa niya ito. Simula ng araw na iyon ay sumailalim na siya sa special training. Nababahala naman na sa kanya si Astaire sa ginagawa niyang pagsasanay kaya sinabihan siya nito na hindi niya na kailangan magpakapagod pa sa pagsasanay dahil bubuo ito ng kaharian kung saan makakapamuhay umano siya ng komportable. Hindi ito masyadong inintindi ni Aurel at para hindi mag-alala masyado si Astaire ay ipinakita dito ng kanilang ina ang mga espada na ginamit ni Aurel sa pagsasanay. Dahil sa matinding pagsasanay ni Aurel ay nagagawa niya na din ang twin blade slice. Sinadya niya pala na magpatama ng paulit-ulit kay Reiner para magaya ang teknik na ito. Bigla namang may umataking goblin sa kanyang likuran ngunit alam niya na pala ito. Pero matapos niya itong mailigpit ay nakarinig naman siya ng tunog at alam niyang galing ito sa malaking halimaw. Kagad niyang pinuntahan ang pananggalingan ng tunog at nakita niya dito si Reiner na sugatan na at kaharap ang isang hobgoblin. Pagkaatake nito kay Reiner ay dali-dali siyang kumilos para iligpit ito gamit din ang twin blade slice. Dahil nawala na ang divine protection ni Reiner ay minabuti niya na ipainom dito ang dala niyang holy water. Katapos ay kagad itong nagtanong kung paano siya nakagamit ng twin blade slice kahit mahirap itong matutunan. Kaya sinabi niya kung ano ang kanyang mga ginawa at inamin niya na din na dahil kay Reiner ay nagporsigi siya na matutunan ito sapagkat ayaw na ayaw niya ding natatalo. Dahil naiintindihan ni Reiner ang kanyang nararamdaman ay naisip nito na magkaroon sila ng rematch. Pero nang magsimula na sila ay hindi akalain ni Reiner na hindi lang dalawa ang nagagawa ni Aurel dahil may ikatlo pa. Kaya sa pagkakataon na ito ay hindi na nakaporma pa si Reiner hanggang sa matalo na siya ni Aurel. Isang araw ay nalaman ni Aurel na papunta si Reiner sa Brescia. Kilala sa tawag na City of Swords ang Brescia at dito din dati nagtrabaho ang kanilang ina.
Naisip ni Arl na baka marami din siyang matutunan dito kaya paglipas ng 5 taon ay napagpasyahan niya na magtungo dito. Ngunit nang malapit na sana sila sa Brescia ay bigla silang hineranggan ng mga orcs. Sa takot ng dalawang sakay na parehong swordsman ay mabilis na nagsitakbuhan ang mga ito. Dahil dito ay si Arl na ang kumilos para labanan ang mga orcs. Sa sobrang bilis ng kanyang mga galaw ay para siyang naglalaho. Gayunpaman ay alam ng kutsero na mahirap itong gawin kapag napapalibutan na ng mga kalaban. Kaya dito na ginamit ni Arl ang blade dance na tanging ang kanyang ina lang ang nakakagawa. Matapos niyang maubos ang mga nakapalibot sa kanya ay kaagad din niyang sinunod ang pinuno ng mga ito. Hindi makapaniwala ang kutsero na mag-isa lang niyang tinalo ang maraming orcs at ang mas ikinagulat nila ay nang malaman nila na isa siyang classless. Pagkadating niya ng Brescia ay inalok siya ng isang babae na si Lilia na sumali sa guild nila. Pero kagad niya itong tinanggihan dahil may hinala na siya na nagkukulang ng miyembro ang guild nila Lilia kaya desperado na ito. Sa halip ay tinanong niya na lang ito kung anong guild ang pinakamalakas sa Brescia at nalaman niya na ito ay ang Black Blade. Kagad siyang nagtungo dito para magparehistro ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya tinanggap dahil sa pagiging classless niya. Dahil dito ay sinubukan niya na lang na mag-apply sa ibang guild ngunit agad siyang inaayawan kapag nalalaman ng mga ito na isa siyang classless. Hindi niya akalain na mahihirapan siya ng ganito dahil sa pagiging classless niya. Kaya naisip niya na gamitin na ang recommendation letter na ipinadala sa kanya ng kanyang ina para sa dating guild na sinalihan nito. Bigla siyang nilapitan ni Lilia para kulitin muli na sumali sa kanilang guild. Pero hindi niya na lang ito pinansin hanggang sa makarating siya sa guild na hinahanap niya. Dito niya na nalaman na ang guild pala na hinahanap niya at ang guild nila Lilia ay iisa lang at ito ay ang Dragon Fang. Dating top 1 guild ang Dragon Fang pero simula nang maging pabeya na ang guild master na ama ni Lilia na si Rod ay unti-unti nang bumagsak ang guild. Si Rod ang kilalang Dual Sword King pero nagbago siya bigla simula nang mawalan siya ng isang kamay. Katapos mag-fill up ng form ni Arl ay dito lang nalaman ni Lilia na isa siyang classless kaya imbis na matuwa ito ay namroblema patuloy ito. Biglang dumating dito si Reiner na kaagad namang nakilala si Arl. Pero dahil mahaba na ang kanyang buhok ay hindi siya kaagad nakilala ni Arl. Kaya nalaman na din ni Lilia na si Arl pala ang tinutukoy ni Reiner na classless na tumalo sa kanya. Para makabawi siya kay Arl ay hinamon niya muli si Arl sa isang laban. Hindi naman ito tinanggihan ni Arl at ginanap nila ito sa practice field ng kanilang guild. Pagkasimula nila ay ipinakita kaagad ni Reiner ang resulta ng 5 taon niyang pagsasanay. Ito pala ay dahil gumagamit siya ng mas mabigat na espada kumpara sa karaniwang espada. Ngunit dahil alam na ni Arl ang sekreto ng teknik ni Reiner ay nakaisip siya kagad ng paraan paano ito tatapatan. Pagka-atake muli ni Reiner ay ginamit niya na ang Shadow Skill. Hindi makapaniwala si Reiner na nakakagamit din pala siya ng isang Supreme Class Skill. Sinubukan pa nito muli na umatake ng ilang beses hanggang sa ma-counter na ito ni Arl ng counter skill na natutunan niya din sa kanyang ina. Sa sobrang sama ng loob ni Reiner na natalo na naman siya ni Arl ay hindi niya na napigilan na mapaiyak. Dahil naman sa ipinakitang galing ni Arl ay nagbago kagad ang tingin sa kanya ni Lilia. Dito na nalaman ni Arl na lubog pala sa utang ang guild pero ayon kay Lilia ay mababayaran naman nila ito kung manalo sila sa darating na guild competition battle. Ang problema ay 3 lang sila at kailangan nilang talunin ang 5 miyembro ng ibang guild. Pero hindi ito problema kay Arl dahil ito talaga ang kanyang gusto ang makalaban ng mga malalakas para mas mapalakas pa niya ang kanyang mga teknik. Kinabukasan ng umaga ay ipinaliwanag sa kanila ni Lilia ang mga posibleng mangyari sa tournament. Parehas na B-rank sila Reiner at Lilia kaya naisip ni Lilia na posibleng nahahanay din si Arl sa B-rank. Basta wala lang silang may makalaban na i-rank ay malaki ang posibilidad na manalo sila. Nagpaalam muna sa kanila si Lilia para tingnan sa Coliseum kung sino ang makakalaban nila. Sinamantala naman ni Arl ang pagkakataon na ito na magpatulong kay Reiner sa kanyang pagsasanay. Gusto niya na hampasin siya ni Reiner ng espada na may kaluban para mapalakas niya ang kanyang gut skill. Ilang sandali lang ay dumating si Lilia para ipaalam sa kanila na ang makakalaban pala nila ay ang kasalukuyang pinakamalakas na guild o ang Black Blade. Mayroon silang 8 A-rank swordsmen at sa ugali ng kanilang guild master ay siguradong puro A-rank ang ipapadala nito para masigurado ang kanilang pagkatalo. Pagsapit ng araw ng tournament ay may narinig silang 2 lalaki na nag-uusap kung alin sa Dragon Fang at Black Blade sila pupusta. Bagamat labanan ito ng dati at kasalukuyang top guild ay alam na nila na siguradong mananalo ang Black Blade na siyang hindi naman nagustuhan ni Lilia.
Dahil dihado sa pustahan ng Dragon Fang ay sinamantala ni Lilia ang pagkakataon na ito na ipusta sa kanilang guild ang natitira nilang pera. Bigla silang nilapitan ng guildmaster ng Black Blade na si George para asarin lang lalo si Lilia. Dito na nila nalaman na si George pala ang gumawa ng paraan para magkatapat ang kanilang guild. Pagkasimula ng match sa pagitan ng Dragon Fang at Black Blade ay naunang sumabak si Arel. Katulad ng inaasahan ay maraming manunood ang nagulat matapos banggitin ng announcer na isa siyang classless. Dahil dito ay mas lalo lang naging kampante ang kanyang kalaban. Pagkasimula nila ay mabilis itong umatake ngunit ginamitan lang niya ito ng shadow skill. Lumikha siya ng 3 after image at dahil nauto niya ang kalaban ay madali niya itong napuruhan. Hindi makapaniwala si Reiner na walang kahirap-hirap na tinalo ni Arel ang isang A-rank swordsman. Kahit ang mga manunood ay nagulat din kaya naisip ng iba na baka nagsisinungaling lang si Arel na isa siyang classless. Kagad ding sinimulan ng sunod na laban at katulad sa naunang kalaban ay mabilis lang din itong tinalo ni Arel. Pati ang ikatlong A-rank na pambato ng Black Blade ay hindi din umubra sa kanya. Para naman sa ika-4 niyang laban ay nilabanan niya ang A-rank na gumagamit ng shield. Hindi ito naging madali sa kanya katulad ng 3 nauna dahil sa hawak nitong panangga. Pero nang ginamit na nito ang teknik na shield bash ay dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para tanggalin ang shield. Ginamit niya ang natutunan niya kanina na teknik at katapos ay kinuha niya ang panangga dahil plano niya din na gamitin ang shield bash. Umatake sa kanya ang kalaban at matapos niya itong maiwasan ay dito niya na ginamit ang shield bash na sinamahan niya ng blink dash. Dahil 4 na A-rank swordsman na ang kanyang tinalo ay marami na ang hindi naniwala na isa siyang classless. Dahil dito ay kinuha ng announcer ang kanyang class ID para beripikahin ito sa Crystal Ball kaya nalaman na ng lahat na totoo nga na isa lang siyang classless. Para sa huling kalahok ng Black Blade ay napansin kaagad ni Arel na isang katana ang hawak nito. Kahit naghahanda pa lang ito ay nararamdaman na ni Arel ang panganib na dala nito. Kaya minabuti niya na hindi magpadalos-dalos sa pag-atake at baka maisahan siya. Unti-unti siyang lumapit dito at nang maramdaman na nito na kaya na siyang maabot ng katana ay dito na ito umatake ngunit nagulat ito nang bigla siyang maglaho. Aminado siya na mabilis nga ito pero wala pa din itong binatbat sa bilis ng kanyang ina. Gamit ang Piercing Tempest ay hindi na ito nakailag pa kaya dito niya na ito natalo. Dahil sa resulta ng laban ay galit na galit ang mga manunood na pumusta sa Black Blade. Pagka-uwi nila Arel ay ipinagdiwang nila ang kanilang pagkapanalo. Naisip ni Lilia na pakasalan si Arel para masigurado niya na hindi na ito aalis ng guild. Ngunit tinanggihan lang siya ni Arel at wala itong pakialam sa kanyang mga plano. Muling nakiusap si Arel kay Reiner na tulungan siya sa kanyang pagsasanay para sa kanyang gut skill. Ilang sandali lang ay dumating si Rod at akala nito ay natalo sila kanina kaya nagsasanay na lang sila para ilabas ang kanilang sama ng loob. Kaya sinabi sa kanya ni Lilia na nanalo sila kalaban ng mga A-rank ng Black Blade at si Arel lang ang tumalo sa mga ito. Hindi siya makapaniwala na ganito pala kalakas si Arel pero alam niya na balang araw ay aalis din ito para sumali sa ibang guild. Kaya sinabi ni Lilia ang kanyang plano na pakasalan si Arel pero pinagsabihan lang siya ni Rod na walang silbi ang lahat na ginagawa niya. Dahil dito ay ipinagtanggol ni Arel si Lilia at may nasabi siya kay Rod na hindi nito nagustuhan. Naniniwala si Arel na kung nakaya niya kahit isa siyang classless ay siguradong makakaya din ni Rod na makabangon muli. Pagkaalis ni Rod ay pinasalamatan ni Lilia si Arel at umaasa siya na sana ay magkaroon ng epekto sa kanyang ama ang mga sinabi ni Arel para bumalik ito sa dati nitong sigla. Dahil gusto ni Arel na matuto ng maraming skills ay naisipan ni Lilia na magtungo sila sa dungeon. Wala silang kaalam-alam na minamatyagan pala sila nila George kaya nalaman ng mga ito na pupunta sila bukas sa dungeon at naisip ni George na magandang pagkakataon nito para isagawa ang masamang pinaplano niya kina Arel. Kinabukasan pagkapasok nila Arel sa dungeon ay una nilang nakaharap ang mga living armor monsters. Dahil hindi ito madaling mapabagsak ay naisipan ni Arel na punteryahin na lang ang mga paa nito. Nagkunwari pa si Lilia na napagod din ngunit alam pala ni Arel na wala siyang ginawa para talunin ang mga living armor monsters. Tinanong siya ni Arel kung ano ang kanyang class kaya dito niya na sinabi na isa siyang fencer. Dahil mas nakatataas pa sa fencer ang Sword Princess ay naisip ni Arel na wala din siyang matututunan kay Lilia. Nang magpatuloy sila ay may nakasalubong silang sugatan na lalaki. Pumasok umano sila sa isang silid pero isa pala itong patibong. Humingi ito ng tulong sa kanila na iligtas ang mga kasama nito ngunit hindi kaagad pumayag si Lilia hanggat hindi sila babayaran. Mabilis naman itong nagbigay ng mga gold coins pero hindi kumbinsido si Arel na nagsasabi ito ng totoo. Alam niyang may iba itong pinaplano pero ito ang mas ikinasasabik niya.
Pagkapasok nila sa silid na sinasabi ng lalaki ay nakita nila ang maraming dugo at isang gold coin. Kagad na pinulot ni Lilia ang gold coin ngunit dito na pala ma-activate ang teleportation trap. Tuwang-tuwa ang lalaki na nanlinlang sa kanila pero hindi nito akalain na pati pala siya ay masasama. Napunta sila sa lowest floor ng dungeon kung saan naghihintay ang mga advanced level sword gods. Kagad itong umatake gamit ang Divine Air Slice at buti na lang ay alam ito ni Arl kaya naiwasan nila ito. Hinarap ito ni Arl at dito na sila nagpalitan ng atake. Ilang sandali lang ay gumamit ito ng Divine Presence skill pero dahil ginagamit na din ito sa kanya ng kanyang ina ay alam niya na kung anong atake ang gagawin niya. Ginamit niya ang gold coin para mapilitan na umatake ang kalaban at katapos ay dito niya na ginamitan ng Infinite Break. Hindi makapaniwala sila Reiner kung paano siya nakakagamit ng isang Sword God skill. Kaya sinabi niya na ang totoo na isa palang Sword God ang kanyang ina na nagpapanggap lang na Sword Princess dahil ayaw nito ng atensyon. Pagsapit ng gabi habang nasa bar si Rod ay narinig niya ang pag-uusap ng tatlong lalaki tungkol sa ginawa nila kina Arl. Ang mga ito pala ang kasabwat ng lalaki na nanlinlang kina Arl at pinagtawanan pa nila ang kanilang kasama na nasama sa teleportation trap. Matapos makumpirma ni Rod na sila Lilia ang kanilang pinag-uusapan ay kaagad niyang kinumpranta ang mga ito. Biglang dumating dito si George kaya naisip kaagad ni Rod na ito na naman ang may pakana sa nangyari kina Lilia. Hindi pa ito nakontento sa ginawa nito sa kanyang kamay at ngayon naman ay ang anak naman niya ang gustong pagdiskitahan nito. Akala niya ay may nangyari na ngang masama kay Lilia kaya nagulat sila nang pumasok sila Lilia. Kagad niyang niyakap si Lilia at bagamat umamin kina Arl ang lalaki na si George ang mastermind nila ay wala pa din silang nagawa para mapanagot ito dahil nangyari ang lahat sa dungeon. Pagka-uwi ni George ay galit na galit ito na hindi nagtagumpay ang kanyang plano. Biglang may tumawag sa kanya at kaya umano nitong tuparin ang kanyang kahilingan. Makalipas ang ilang araw ay ipinakita na ang bracket para sa preliminaries sa Sword God Cup. Hindi ito nagustuhan ni Lilia dahil magkasama pala sila ni Arl sa bracket. Dahil sa sobrang dami ng kalahok ay kinailangan pa magkaroon ng preliminaries at ang mga mananalo sa bawat bracket ang siyang makakapasok lang sa main tournament. Sa kagustuhan ni Lilia na mas lumakas pa ay napagpasyahan niya na magtungo ng dungeon. Matapos malaman ni Rod ang kanyang gagawin ay pinaalalahanan siya nito na mag-ingat. Simula nung insidente sa dungeon ay napagtanto ni Rod na kailangan niyang ayusin muli ang kanyang sarili. Pagkasimula ng Sword God Cup ay naglaban-laban ng daan-daang kalahok at sa kasamaang palad ay hindi nakaabot sa final round si Lilia. Sinubukan ni Arl na pag-aani ng lungkot na nararamdaman nito pero alam ni Lilia na inaasar lang siya ni Arl. Pinayuhan naman ni Lilia si Arl na mag-ingat sa susunod niyang laban dahil may kakaibang skill umano ang kanyang makakalaban. Isa pala itong magic swordsman na gumagamit ng mahika sa pakikipaglaban. Pagkasimula ng kanilang laban ay umatake ito ng paulit-ulit gamit ang fireball. Pero dahil hindi umuubra kay Arl ang mga ito ay gumamit na ito ng magic sword. Sa una ay maganda pang panoorin ang nagagawa nitong atake gamit ang magic sword pero ilang sandali lang ay nalaman kaagad ni Arl kung paano ito tapatan. Ginamit ni Arl ang Twin Blade Slice dahilan para matanggal ang flame enchantment sa espada ng kalaban at katapos ay dito niya na ito pinatulog. Dahil sa kanyang pagkapanalo ay siya na ngayon ang magre-representa ng 4th block. Naisip niya na baka sa susunod na special training niya ay pag-aralan din niya ang paggamit ng mahika. Pagsapit ng mismong araw ng Sword God Cup ay pinilit ni Lilia si Rod na manood at matagumpay niya itong napapayag. Katulad kay Arl ay si Reiner din ang nanalo sa kanilang bracket. Nang i-anunsyo na ang maglalaban sa unang round ay natawag ang pangalan ni Arl at ang makakalaban naman niya ay si George. Pero pagkaakyat ni George ng entablado ay napansin nila kagad ang pagbabago sa hitsura nito. Dito na din napansin ni Rod ang hawak niyang espada kaya kaagad niyang binalaan si Arl dahil may demon palang nakaselyo sa espada na ito. Nagpakilala ito sa pangalang Dorhelda na nakilala din kaagad ni Reiner dahil kilala itong demon sa alamat. Kaya sa sobrang takot ng mga manunood ay nagsitakbuhan sila palabas ngunit mabilis na kumilos si Dorhelda para lumikha ng barrier. Pero nagulat siya dahil hindi man lang natakot si Arl sa ipinakita niyang kapangyarihan. Dahil natalo na siya dati ng isang sword god ay alam ni Arl na hindi siya invincible. Hindi naman siya nababahala dito dahil kung patay na ang sword god ay siguradong wala nang makakatalo sa kanya. Kaya nilinaw sa kanya ni Arl na buhay pa ang sword god na tumalo sa kanya at dagdag pa ni Arl na kahit hindi ito isang sword god ay kaya siya nitong talunin. Biglang sumugod si Arl gamit ang Divine Step kaya nagulat si Dorhelda dahil tanging sword god lang ang may ganitong skill.
Nagkaroon ng pagkakataon si Dorhelda na makatama kay Arl ngunit hindi na ito umubra kay Arl dahil epektibo ang kanyang gut skill training kay Reiner. Dito na ginamit ni Arl ang Infinite Break at hindi na ito nakayanin pa ni Dorhelda. Napagpasyahan ni Dorhelda na tumakas dito bago siya maiselyo muli kaya humanap siya ng pwede niyang lipatan at napili niya si Rod. Mabilis siyang kumilos at matagumpay siyang nakasanib sa katawan ni Rod. Ginawa niyang hostage si Lilia sa pag-aakalang fiancé ito ni Arl. Pero ilang sandali lang ay nagulat na lang siya nang hindi na siya makagalaw at ito pala ay dahil hindi niya patuluyang nakokontrol ang katawan ni Rod. Matapos mapakawala ni Rod si Lilia ay inihagis niya kay Arl ang espada kaya hindi na nagdalawang isip pa si Arl na durugan ito. Matagumpay na nakuha ni Arl ang kampyonato sa tournament at dahil alam niyang wala na siyang makukuha pa sa Brescia ay minabuti niya na umuwi na sa kanila. Kahit si Reiner ay umalis din ng guild para sundan siya pero nagkaroon naman ng iba pang mga miyembro ang guild dahil sa muling pagbabalik ng sigla ng guild at sa tulong din nila Arl at Reiner. Pagkadating ni Arl sa kanilang bahay ay kaagad niyang hinamon ang kanyang ina sa isang duelo dahil naniniwala siya na kaya niya na itong talunin. Hindi naman siya inatrasan ng kanyang ina at ginanap nila ito sa kagubatan. Sa sobrang lalakas ng kanilang mga atake ay ramdam ito ng buong nayon. Ilang sandali lang ay parehas na silang gumamit ng Infinite Break. Kasalukuyan namang nasa bahay na nila si Reiner para bisitahin si Arl kaya ang nakababatang kapatid ni Arl na si Mira ang nakaharap niya. Matapos niyang sabihin na hinahanap niya si Reiner ay naging suplada na sa kanya si Mira. Gusto siyang paalisin na nito at buti na lang ay saktong dumating dito sila Arl. Tuwang-tuwa si Mira na bumalik na ang kanyang kuya at nalaman ni Reiner na nagawa na palang matalo ni Arl ang kanyang ina. Pinapasok nila si Reiner para maipakilala ito ng maayos ni Arl sa kanyang ina. Sinamantala na din ni Reiner ang pagkakataon na ito na makiusap kay Farah kung pwede siyang gawing apprentice nito. Biglang dumating dito si Evans dahil may nangyari umanong kaguluhan sa bundok. Naisip kagad ni Farah na ang tinutukoy nito ang naging labanan nila kanina ni Arl kaya sinabi niya na lang na tinalo na nila ang halimaw para hindi na ito mabahala pa. Nang mapansin nito si Reiner ay dito na nalaman ni Farah na anak pala nito si Reiner. Sinabi ni Farah na nais umano ni Reiner na magpaturo kung paano maging mabuting asawa kaya naisip tuloy ni Evans na mag-aasawa na ang kanyang anak. Nilinaw kagad ni Reiner na ang pagpapalakas sana sa kanyang swordsman skill ang kanyang tinutukoy kaya sinabi ni Farah na pwede niya naman itong pagsabayin. Matapos ang kanilang pag-uusap ay pinuntahan naman ni Arl ang kanyang ama para makiusap dito na turuan siya sa mahika. Sa una ay nag-alangan pa ang kanyang ama dahil hindi niya umano ito matututunan kung wala siyang mana. Kaya sinabi niya na siguradong nagtataglay siya ng mana dahil naramdaman niya ito nung paulit-ulit silang nagsasanay ni Reiner ng kanyang gut skill. Isang beses ay may ipinainom na potion sa kanya si Lilia at naramdaman niya na may bumalik sa kanya pero alam niya na hindi ito divine protection. Dito na pumayag ang kanyang ama na turuan siya sa mahika at nakumpirma nila na nagtataglay nga siya ng mana. Ngunit bigla na lang siyang nanghina at ayon sa kanyang ama ay dahil ito sa pagkaubos kaagad ng kanyang mana. Dahil dito ay bumili siya ng maraming mana potions at araw-araw na nagsanay sa paggamit ng mahika. Makalipas ang 6 na buwan ay nagtataglay na siya ng mana na kapareho sa isang spellcaster. Pero kailangan niya munang malampasan ng tricky issue at matutulungan siya nito sa academy sa City of Magic kung saan nag-aral ang kanyang ama. Para makapasok dito ay kailangan niya munang magsanay na maabot ang level na kinakailangan para makapasa sa entrance exam. Sinunod niya lahat ng mga sinabi ng kanyang ama at makalipas ang mahigit 2 taon ay napagpasyahan niya na magtungo na sa City of Magic o sa Arsbel. Nakasabayan niya sa biyahe ang 3 bata na sila Kaito, Kufa at Colette na mag-e-enroll din sa academy. Tinanong siya ni Kaito kung aling magic ang kanyang specialty kaya naalala niya ang turo sa kanya ng kanyang ama tungkol sa iba't ibang klase ng mahika. Ito ay ang black, white, yellow, green, blue at red magic. Dahil isa siyang classless ay sinubukan nila ang lahat kaya hindi niya alam kung alin sa mga ito ang kanyang specialty. Akala nila Kufa ay nagbibiro lang siya kaya ipinakita niya ang kanyang class ID. Ilang sandali lang ay narinig nila ang malakas na ungol na parang galing sa isang troll king at naapektuhan dito ang mga kabayo. Naisip nila Kaito na labanan ng halimaw dahil kampante sila na matatalo nila ito kung magtutulong-tulong silang tatlo. Pagkalabas ng troll ay bigla na lang may umatake dito dahil may mas malaki pa pala sa kanya. Kahit nanginginig na sa takot si Kaito ay pinilit pa din itong bumaba para harapin ang halimaw. Inatake niya ito ng kanyang fireball ngunit hindi man lang ito nasaktan. Ang problema ay naubusan kaagad siya ng mana kaya bago pa siya mailigpit ng halimaw ay dali-dali itong inatake ni Arl gamit ang explosion.
Hindi makapaniwala sila Keito sa kanyang ginawa at katapos ay pinagaling niya na din ang mga kabayo. Dahil sa kanyang mga ipinakita ay namangha sa kanya ng sobra si Keito at tinawag na siyang master. Pagkadating nila ng Ars Bell ay napagpasyahan niya na sumama kay Keito para sa kanilang entrance exam. Akala niya ay hindi siya tatanggapin kaya nagulat siya na hindi naging problema ang pagiging classless niya. Pagkadating nila sa testing site ay nakasabayan nila ang mayabang na advanced classmate na si Royce. Nagpaalam ito sa teacher kung pwede niya umanong sirain ng manika. Ginamit niya ang kanyang teknik na tinatawag na eruption ngunit nagulat na lang siya na hindi natunaw ang manika. Gawa pala ang mga ito sa mithril kaya hindi ito basta-basta matutunaw. Nang si Arl na ang sumabak ay ginamit din niya ang eruption pero sa pagkakataon na ito ay nagawa niyang matunaw ang manika. Dahil tapos na siya dito ay umalis din siya kaagad dahil pupunta din pala siya sa ibang testing site. Sunod na pinuntahan niya ay ang Blue Magic kung saan nag-enroll si Kufa. Ginamit niya dito ang Ice Edge at katulad sa kabila ay nasira din niya ang manika dito na siyang ikinagulat din nila Kufa. Sunod naman ay sa pinag-enrollan ni Colette at gamit ang kanyang tornado ay sinira naman niya dito ang windmill. Nagtungo din siya sa yellow, sa white at parehas niya ding naipasa ang entrance exam dito. Pagkadating niya sa Black Magic testing site ay nakilala niya dito ang undead na si Latalia. Nalaman niya mula dito na wala palang entrance exam sa Black Magic School. Dahil kakaunti lang ang mga estudyante ng Black Magic School ay tinatanggap nila ang lahat na gustong mag-enroll sa kanila. Katapos niya dito ay nagkita-kita sila muli nila Keito na nag-aaway-away pa kung saan siya dapat pumasok. Kaya sinabi niya na balak niyang pasukan ng lahat ng Magic School. Ang problema ay may nagkakasabay sa schedule at ayon pa kay Colette ay hindi pa lahat ng mga bagong impormasyon ay naisulat na sa libro. Kaya mas mabuti ay kung maisusulat niya ang mga paliwanag ng mga guro. Dahil dito ay nakiusap na lang siya kina Colette at Kufa na makikikopya na lang siya sa mga notes ng mga ito. Buti na lang ay walang klase ang Black Magic School at ang iba naman ay kaya na ng kanyang schedule. Para sa una niyang klase ay sinamahan niya muna si Keito sa Red Magic School. Pagkapasok nila ay kaagad silang kinausap ni Royce dahil naniniwala ito na nakachamba lang si Arl. Naisip nito na isang mage o archmage si Arl na pareho namang itinanggi ni Arl. Biglang dumating ang kanilang guro kaya tinanong na ni Royce dito kung ano ang class ni Arl. Dahil dito ay nagulat na lang ito nang malaman na isa lang classless si Arl. Sinubukan niyang umattend sa iba't ibang magic school pero sa Green Magic School siya mas nasasabik dahil sa kanilang flight magic. Ito ay dahil hindi ito naituro sa kanya ng kanyang ama sa kadahilan ng takot ito sa matataas. Pagkasimula ng kanilang klase ay marami sa kanila ang nagawa kaagad na makalutang kabilang na si Colette. Pero ilang sandali lang ay nawala ng kontrol si Colette dahilan para bumagsak ito. Pero hindi ito pinanghinaan ng loob na kaagad bumangon para sumubok muli. Dito na din nagsimulang sumubok si Arl at naisip niya na gamitin ang tornado spell para makalutang siya. Pero dahil hindi ito ang tamang pagpapalutang ay bumagsak lang din siya kaagad. Habang tinutulungan siya ni Colette na bumangon ay nilapitan sila ng kaklase nilang si Skate para ipakita sa kanila kung paano ginagawa ang flight magic. Matagal na pala itong nag-aaral ng flight magic simula pa nung maging spellcaster ito at marami na din itong napanalunang race. Sakto namang may gaganaping race katapos ng 2 buwan at napagdesisyonan ni Arl na sumali din dito. Pero hindi naniniwala si Skate na makakasali siya sapagkat kakailanganin umano ng 6 na buwan para matutunan ang paglipad. Hindi naman siya nababahala dito dahil alam niyang sapat na para sa kanya ang 2 buwan na paghahanda. Isang araw habang nasa klase siya sa Red Magic School ay napansin niya na may mali sa isinulat ng kanilang guro. Dahil hindi automatic lumalabas sa kanyang isipan ng mga spells ay wala siyang magagawa kundi memoryahin ang mga ito. Dahil dito ay natutunan niya na mas paikliin pa ang mga ito. Naging interesado naman ang kanilang guro sa kanyang estratehiya kaya pinasulat sa kanya sa board ang maikling bersyon ng spell na isinulat nito. Matapos makita ng kanilang guro ang sarili niyang bersyon ng spell ay naisip nito na naiintindihan niya na ng maayos kung paano gumagalaw ang mga spells. Dahil dito ay inalok siya nito na kumuha ng promotion exam para sa 2nd grade. Hindi naman nagpatalo si Royce at gusto din itong kumuha ng promotion test. Dinala silang dalawa sa testing site at para makapasa sa promotion test ay kailangan nilang talunin ang halimaw na lalabas sa gate. Naunang sumalang si Royce at isang minotaur ang kailangan niyang talunin. Pagkasugod nito ay paulit-ulit niya itong inatake ng eruption ngunit hindi siya makatama. Hindi niya kaagad naisip na hindi pala ideal ang eruption para sa mga target na gumagalaw.
Ilang sandali lang ay nakalapit na sa kanya ang Minotaur pero bago pa ito makaatake ay bigla itong nawala na siyang safety measures ng academy para masiguradong walang masasaktan na estudyante. Pagkaakyat niya ay dito niya na napagtanto na alam na pala ng kanilang guro na hindi siya papasa pero pinayagan pa din siya para makita niya mismo sa kanyang sarili kung gaano pa siya kahina. Nang si Arl na ang sumalang ay napansin niya kagad na parang mas malaking Minotaur ang kanyang kakalabanin kumpara sa nilabanan ni Royce. Dumating dito ang nakatalaga sa testing site at aksidente pala nilang naihalo ang Superior Minotaur. Pagkasugod ng Minotaur ay inatake ito ni Arl ng Fire Lance pero nakaiwas lang ito. Napagpasyahan ng kanilang guro na paalisin na si Arl at ito na lang ang pipigil sa Minotaur. Pero hindi pumayag si Arl dahil kampante siya na matatalo niya ito. Walang kaalam-alam ang Minotaur na babalik pala sa kanya ang Fire Lance na inatake ni Arl. Dahil dito ay nagkaroon na ng pagkakataon si Arl na makaatake gamit na ang eruption. Hindi pa din makapaniwala ang kanilang guro na isa lang siyang classless at baka may mali lang sa kanyang assessment. Matagumpay niyang naipasa ang promotion kaya napagpasyahan niya na kumuha na din ng promotion test sa ibang Magic Institute. Kinabukasan ay nagpasama siya kay Kufa para makiusap sa kanilang guro na kukuha siya ng promotion test. Ngunit hindi ito pumayag dahil alam nitong palagi siyang absent sa kanilang klase. Nagpaliwanag siya kung bakit hindi siya pumapasok at hindi ito nagustuhan ng kanilang guro dahil parang sinasabi niya na hindi na nababagay ang kanyang level sa klase nito. Dahil dito ay nagkaroon sila ng duelo para malaman kung nararapat ba talaga siya na bigyan ng promotion test. Pagkasimula nila ay naunang umatake ang kanilang guro gamit ang Ice Storm. Hindi ito naiwasan ni Arl kaya akala ng kanilang guro ay tapos na kagad ang kanilang laban. Ngunit nagulat na lang ito nang mabiyak ang kanyang Ice Storm dahil gumamit pala si Arl ng Ice Shield. Sa pagkakataon na ito ay si Arl naman ang umatake at gumamit siya ng Ice Edge. Kaya gumamit din ang kanilang guro ng Ice Edge para i-counter ang atake niya. Muling ginamit ni Arl ang Ice Edge pero sa pagkakataon na ito ay pinalibutan niya na ang kanilang guro. Dito na namroblema ang kanilang guro dahil hindi nito kayang pigilan ang mga nakapalibot sa kanya. Dahil dito ay gumamit na lang ito ng Ice Shield at ginamit niya ang mga Ice Edge ni Arl para mas palakihin pa ang kanyang Ice Shield. Ngunit may inihanda palang atake din si Arl mula sa taas kaya napagamit din siya ng Ice Shield para sanggain ito. Pero sa sobrang lakas nito ay hindi niya na ito nagawa pang pigilan. Dahil dito ay nanalo si Arl sa kanilang duelo at napagdesisyonan ng kanilang guro na automatic i-upgrade na siya sa second grade kahit hindi na siya kumuha ng promotion test. Sunod naman ay nagpasama siya kay Colette sa Green Magic School para kumuha din dito ng promotion test. Ngunit hindi ito maibigay ng kanilang guro dito dahil iba umano ang kanilang patakaran kumpara sa ibang magic school. Pero may pagkakataon umano na ang headmaster mismo ang nagbibigay ng permiso dito. Naalala ni Colette ang race na gaganapin at ang mga nananalo dito ay ginagawaran mismo ng headmaster. Dahil dito ay nagkaroon na ng magandang rason si Arl para ipanalo ang race. Ang problema ay daan-daan ng kalahok dito kaya hindi madaling manalo dito. At sa inaasahan ay sumali din dito si Skate na muling nagyabang kay Arl. Pagkasimula ng paligsahan ay marami kaagad ang natanggal na kalahok. Isa sa nangunguna ay ang kilalang Sorang Goddess na si Dayon. Dahil nasa likuran lang sila Arl at Skate at baguhan sila sa paligsahan ay napansin din sila kaagad ng commentator. Pagkalabas nila ng stadium ay mas marami pa ang natanggal dito dahil bigo sila na mailiko ang kanilang sarili. Bagamat matagumpay itong nagawa nila Skate at Arl ay marami pa ding kalahok ang nauuna sa kanila. Pinilit nilang dalawa na unahan si Dayon ngunit mas binilisan lang ni Dayon ang kanyang paglipad. Ilang sandali lang ay naramdaman na ni Skate ang unti-unting pagkaubos ng kanyang mana kaya sila Arl at Dayon na lang ang nagpapaunahan. Dahil sa gandang bilis na magagawa ni Arl ay napilitan na siya na gamitin ang kanyang secret weapon. Hindi makapaniwala ang isang commentator sa kanyang ginagawa dahil alam nito na kinakailangan nito ng lakas na kagaya ng isang Supreme Class Swordsman. Bago sila makarating sa gate ay kailangan nila pareho na magpabagal para hindi sila mahirapan sa pagliko. Pero hindi ito ginawa ni Arl at ginamit niya lang ang kanyang kamay para makaliko siya. Dahil dito ay siya ang naunang makalampas sa finish line at tanghaling panalo sa paligsahan. Pumangalawa sa kanya si Dayon na binati siya at si Skate naman ang pumangatlo. Pagkabigay sa kanya ng headmaster ng gantimpala ay hindi niya na pinalampas ang pagkakataon na ito na makiusap kung pwede siyang ma-promote sa second grade. Dahil nakikita ng headmaster ang kanyang potensyal ay pumayag ito sa kanyang hiling.
Kinabukasan ng umaga ay nagtungo siya sa Yellow Magic Institute para sana sumali sa assembly dahil kailangan niyang makakuha ng mataas na grado dito para ma-promote sa second grade. Ngunit matagal na palang tapos ang registration para sa assembly at wala pang eksaktong petsa kung kailan ang susunod na assembly. Nakiusap siya kung pwede ay matulungan siya dahil mayroon siyang bagong golem. Saktong narinig siya ni Instructor Rodwell kaya napagpasyahan nito na iparehistro siya bilang research assistant nito para maipresenta niya ang kanyang golem sa assembly. Kagad siyang pumayag dito pero ayon sa receptionist ay siguradong gagawin na naman ni Instructor Rodwell ang ginagawa nito tuwing assembly at ito ay durugan ng walang awa ang mga golem ng mga estudyante na nakakatunggali nito. Pagsapit ng araw ng assembly ay isa-isang ipinakita ng mga teaching staff ang kanilang mga golem. Nang tinawag na si Instructor Rodwell ay alam na ng ibang estudyante na may bibiktimahin na naman itong estudyante. Ipinakita nito ang kanyang mga battle golem kaya tinawag na din ni Arl ang kanyang golem na pinangalanan niyang Alpha. Gawa si Alpha sa magaan na klase ng metal kaya kampante si Instructor Rodwell na madali niya lang itong masisira. Ngunit nang mag-umpisa na sila ay sinanggalang ni Alpha ang atake ng kalabang golem at unti-unting nadurag ang kamay nito. Hindi makapaniwala si Instructor Rodwell sa kanyang nakikita kaya mas pinatibay pa niya ang iba niyang mga golem at sabay-sabay na pinaatake. Dahil dito ay pinagamit na ni Arl ng espada ang kanyang golem. Kampante si Instructor Rodwell na hindi kaya ng isang golem na gumamit ng espada kaya nagulat na lang siya sa sinapit ng kanyang mga golem. Ipinaliwanag ni Arl kung ano ang kanyang ginawa sa kanyang mga golem bakit mabilis itong nakakagalaw at nakakagamit ng espada. Nakita kagad ni Instructor Rodwell na isa siyang talentadong estudyante kaya nagpa siya ito na pasalihin siya sa golem laboratory nito para umano may rekomenda siya na ma-promote sa second grade. Sunod na pinuntahan niya ay ang White Magic Institute at nakilala niya dito si Kaide na siyang magiging examiner niya sa practical skills test. Bagamat hindi ito nakakakita ay nagulat ito sa naramdaman nitong iba't ibang klase ng mahika sa loob ng katawan ni Arl. Isinagawa nila ang skills test sa isang kuweba kung saan umano nakalibing ang dating royal family. Ilang sandali lang ay may nagpakita ng mga undead pero ginamitan lang ni Arl ang mga ito ng Holy Ray. Akala ni Arl ay malayo pa ang mismong testing site kaya sinabihan siya ni Kaide na nakapasa na umano siya dahil ang task lang niya ay iligpit ang mga undead na magpapakita. Nang pabalik na sila ay may undead pa siyang nakita pero hindi umubra dito ang Holy Ray dahil isa pala itong advanced class undead. Kaya ginamit ni Arl dito ang Holy Cross at dito na ito natalo. Dahil sa kanyang ipinakita ay hindi na siya nahirapan pa na makumbinsi ang White Magic Institute na i-promote siya sa second grade. Kagad siyang nagtungo sa Black Magic Institute ngunit nalaman niya mula kay Latalia na wala palang promotion exam dito. Napansin niya ang private room sa likod ng reading room at ayon kay Latalia ay silid umano ito para sa mga gustong subukan ng mga magic spells na nakasulat sa mga libro. Sinubukan ni Arl na pumasok dito dala-dala ang iilang libro na gusto niyang subukan. Ngunit nang binuksan niya ang isang libro na walang pamagat at may akda ay lumabas mula dito ang isang demon. Matagal na umano itong nakakulong sa libro at ngayon ay kailangan naman ito ng preskong dugo at laman ng tao para makabalik ito sa demon world. Kaya hindi na ito nagdalawang isip pa na atakihin si Arl para maisagawa ang kanyang plano. Ginamit ni Arl ang explosion ngunit hindi ito gumana dahil nasa loob na umano siya ng barrier nito. Wala itong kaalam-alam na hindi lang paggamit ng mahika ang kanyang alam. Inatake niya ito ng paulit-ulit gamit ang kanyang wand hanggang sa makaramdam na ito ng sakit. Habang patuloy lang siyang umaatake ay unti-unti naman itong lumiliit. Pagkahinto niya ay nilagyan niya ito ng servitude seal para maging alipin niya na ito. Nagpakilala itong mastema at naging madali na ang kanyang buhay dahil may nauutusan na siya. Isang araw ay ipinatawag ang mga headmasters ng 6 na Magic Institute para ipakita sa kanila ang allocations para sa susunod na taon. Hindi nagustuhan ng head ng Black Magic Institute ang pondo para sa Black Magic dahil nabawasan ito ng 40%. Ipinaliwanag sa kanya kung bakit ito binawasan at magbabago lang umano ito depende sa magiging resulta ng 6 Institute Magic Contest. Kasalukuyan na ding naghahanda ang Academy para sa Mage Lord Festival at itinalaga si Arl sa Rookie Battle. Pagsapit ng gabi ay nagsummon ng halimaw ang head ng Black Magic Institute para magiganti. Isang slime ang napalabas niya ngunit bigla siyang nilamon nito. Kinabukasan ng umaga ay nagkita-kita ang mga headmasters ng mga Magic Institute na pare-parehong makikipagkita sa kanilang pambato para sa Rookie Battle. Napansin nila na wala ang head ng Black Institute pero hindi na nila ito masyadong inintindi. Kampante ang bawat isa sa kanila na ang pambato nila ang mananalo sa Rookie Battle.
Ngunit pagkadating ni Arl ay dito lang nila nalaman na iisa lang pala ang tinutukoy nilang tao. Bigla silang nakarinig ng sigawan at ito pala ay kagagawa ng slime. Mabilis na kumilos si Arl para magtungo sa kinaroroonan nito at gayon din ang mga headmasters. Sinubukan na labanan ni Royce ang slime at buti na lang ay nagawa siyang mailigtas ni Dayon. Habang tumatakbo papalayo sila Kaito ay nadapa si Colette kaya dali-daling lumikha ng ice wall si Kufa. Pero kagad itong nasira at kahit ang atake ni Kaito ay hindi din umubra. Sinubukan itong atakihin ni Colette ng tornado pero hindi din ito umubra. Pagka-atake nito sa kanila ay sakto namang dumating si Arl para iligtas sila. Dumating din dito ang mga headmasters kaya nagkaroon na ng pagkakataon sila Kaito na makatakbo papunta sa City Hall. Pinagtulong-tulungan ng mga headmasters na atakihin ng slime pero nilalamon lang nito ang kanilang atake. Sinubukan nilang ikulong ito sa Grand Wall pero madali lang din itong nakawala. Nalaman ni Arl mula kay Mastema na isa pala itong gluttony slime kaya patuloy lang itong lumalaki hanggat binabatuhan ito ng mahika. Naisip ni Arl na gumamit ng espada at inatake ang slime ng kanyang Dragon Fang Slice. Ngunit hindi din ito umubra at nagtataka naman ang mga headmasters kung bakit gumamit ng espada si Arl. Dahil hindi pa din nila alam ang class ni Arl ay nagulat sila nang sabihin ni Arl na isa lang siyang classless. Gusto ni Arl na siya lang ang humarap sa slime dahil alam niyang punteriya talaga ng slime ang mga spellcaster kaya patungo ito sa City Hall kung nasaan ang mga estudyante. Ginamit niya ang Infinite Break pero wala din itong silbi sa slime. Matapos itong mabuo muli ay nagpalabas siya ng Grand Wall at mga Beta Golem. Sabay-sabay nilang inatake ang slime ng Infinite Break pero hindi pa din ito umubra. Dito niya na napagdesisyonan na gamitin sabay-sabay ang 6 na klase ng mahika. Natutunan niya sa kanyang ama ang matinding spell na kaya nitong malikha pero hindi pala ito madali dahil hindi pa sapat ang kanyang mana. Buti na lang ay tinulungan siya ng mga estudyante na maisalin sa kanya ang mga mana ng mga ito sa tulong ng mga headmasters. Dahil dito ay nabuo niya ang matinding spell na tinatawag na elimination at matagumpay na nailigpit ang slime. Pagkababa niya ay lumapit sa kanya ang mga headmasters dahil alam ng mga ito na isang mage lord lang ang may kakayahan na gumawa ng isang legendary spell. Kaya dito niya na sinabi na ang tatay niya ang Mage Lord at walang ibang pumasok sa isipan ng mga ito kundi si Leon. Nalaman din ng mga ito na ang sekreto pala para maging Mage Lord ay matutunan ng 6 na klase ng mahika. Dahil dito ay napagtanto ng mga headmasters na kailangan din pala nila ang Black Magic School. Pagkaalis ng mga ito ay humanap si Arl ng kaperaso ng slime dahil gagawin din niya itong familiar. Pinangalanan niya itong Wab-Wab at ipinakilala din kina Kaito. Dahil wala na din naman siyang matututunan pa sa academy ay napagpasyahan niya na mag-drop out na. Labis ang panghihinayang ng academy pero wala na silang magagawa pa sa desisyon ni Arl. Biglang nagpakita sa kanila ang headmaster ng Black Institute na isa na lang multo pero hindi na nila ito pinagkaisahan pa dahil alam nilang lahat na kailangan nilang 6 na magtulungan. Pagkaalis ni Arl ay wala siyang kaalam-alam na may isang babae pala ang nakamatsyag sa kanya. Ipinadala pala ito ng isang reyna na matagal na siyang hinahanap. Makalipas ang ilang minuto na biyahe ay may nadaanan silang bayan at napagpasyahan nila na magpalipas ng gabi dito. Habang naliligo sila sa hot spring ay may sumabay sa kanilang isang misteryosong babae. Pero naramdaman kaagad nila na may motibo ito at dahil dito ay lalo lang nasabik si Arl sapagkat makakakita na naman siya ng bagong skills. Matapos nitong malaman na isa siyang classless ay inalok siya nito na sumama sa kanila umanong imperyo dahil sigurado umanong hindi siya pagtatawanan dito sa pagiging classless niya. Kagad niya itong tinanggihan dahil maliban sa wala naman siyang problema sa pagiging classless niya ay may pupuntahan pa din siyang iba. Kinabukasan ng umaga ng pagkalabas nila ng inn ay sinalubong sila ng babae at dito na ito nagpakilala sa pangalang Kureha na isa umano sa 8th Imperial Generals. Kailangan umano niyang sumama dahil ito ang utos sa kanila ng kanilang Empress. Dito na sila naglaban at kahit nagtataglay ito ng pambihirang bilis ay hindi pa din ito umuobra sa kanyang blink dash. Katapos ay pinalabas niya na ang 10 ninja din na kanina pa nagtatago. Mabilis namang kumilos ang dalawa din sa 8th Imperial Generals dahil ayaw nila na si Kureha lang ang pupurihin ng kanilang Empress. Ngunit pagkadating nila ay nakahandusay na sila Kureha. Nagpakita sa kanila si Arl na kumakain lang pala sa likod ng puno. Nilabanan din ni Arl ng sabay-sabay ang mga ito at hindi din sila umubra. Sinabihan ni Kureha si Arl na kahit umano malakas siya ay hindi pa din siya uubra sa lakas ng kanilang Empress. Dahil dito ay naging interesado na siya sa Empress na tinutukoy nito kaya napagpasyahan niya na dumaan muna sa kanilang kaharian at baka may makita na naman siyang bagong skills.
Pagkapasok niya sa kaharian ay sinalubong siya kagad dito ng 4 sa 8th Imperial Generals. Kaya habang nag-aantay ang Empress sa loob kasama ang isa pang Imperial General ay biglang pumasok ang dalawa sa mga ito na katatapos lang talunin ni Aurel. Nang maghahanda na ang huling Imperial General ay biglang niyakap si Aurel ng Empress at ito pala ay si Astaire. Plano nito ay isakatuparan na ang matagal na nitong pangarap na mabigyan si Aurel ng buhay na hindi kailangan intindihin ang pagiging classless niya at magsisimula ito sa itinayo niyang kaharian. Pero hindi pumayag si Aurel na manatili dito dahil kahit isa pa siyang classless ay marami naman siyang nagagawa na hindi nagagawa ng iba at masaya din siya sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit hindi din tinanggap ni Astaire ang kanyang desisyon kaya napilitan na ito na gamitan siya ng Heaven's Wheel. Gusto niya palang mapang-asawa si Aurel na siyang ikinagulat ng kanyang mga general. Sa pag-aakala na tumalab na kay Aurel ang Heaven's Wheel ay sinubukan niyang lumapit kay Aurel para halikan ito kaya nakatikim tuloy siya ng sipa. Dito lang niya nalaman na gumamit pala si Aurel ng wind magic para hindi nito marinig ang mga sasabihin niya. Akala ni Aurel ay ginamit din ni Astaire ang Heaven's Wheel nito sa kanyang mga general na kaagad namang itinanggi ng kanyang mga general. Hindi na nagtagal pa dito si Aurel pero wala namang balak na sumuko kagad si Astaire sa kanyang mga pangarap para kay Aurel. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Hero Without a Class Who Even Needs Skills Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.